introduction pa din, but under the detailing and drawings. So my presentation is composed of 19 slides, and then later I will be showing plan examples, particularly doon sa mga nagpa-check na ng plans. So I will be using one of your plans as an example, kung ano ba yung dapat i-expect sa atin for this subject, and also on how do we understand what are the contents of the detailings and drawings. So since our subject is structural detailing. Okay. By the way, class, next week, which is September 27, so we will be having our first quiz. So the contents are primarily itong two modules. And then whatever I will be discussing later in terms of the plans itself. So quiz 1 on September 27. Okay? And then in terms of the schedule, so pakita ko lang. So ang attendance nyo na lang is this one, the 1:30 to 3. Unless there in case that there would be issues or conflict with this schedule, please let me know. Kung wala namang issue, so we will proceed according to the schedule na available na binigay sa atin ng department. Saturday 1:30 to 3. Pero itong isa, so hindi nyo na siya kailangang pasukan. Pero just in case that there would be any other issue, that there would be issues with this schedule, and then ang availability nyo lang will still be 3 to 5. Can the class representative book a room for us on next week? Kung sakaling hindi kayo able to attend this 1:30 to 3 p.m. class. Pero I think last discussion wala kasing issues eh. Pero yun, just let me know lang kung merong issues. So probably at the end of this session, pwede kayo mag-usap kung may separate chat kayo to discuss if there would be any conflict with this schedule. Okay? Yun lang. So let's go with the topic. Structural detailing. Under the detailings and drawing. So detailing and drawings are fundamental components of the construction process, providing precise visual and technical information required to guide the execution of a project. These detailed drawings translate all the design concepts into actionable plans, offering clear instruction for dimensions, materials, connections, and assembly method. So last time I discussed, diba, how the design process works, how do we design things, and then after that, ano ba yung kailangan gawin or yung next step. So part of the next step is the detailing, wherein we should be able to include everything that would be beneficial for the construction team, for them to construct whatever part of a structure na kailangan nilang buuin on site. So it would be possible if they have a detailed drawings, ibig sabihin kompleto, and then ibig sabihin every piece, every part of it should be complete, so that it would give them a clear instruction for the dimensions, materials, connections, and assembly method. Sometimes methodology are not required, pero in some cases that it's advantageous for the design team to give methodology on the process. So okay din yan na isama. And then accurate detailing ensures that the construction team understands intricacies, so if there are any issues of the project, and can build according to architects or engineers' intent. Okay. Again, without
detailed drawing, so it would be hard for the construction team to build the project based on the intent of both architect and engineer. In some cases na hindi na makakapag-proceed yung construction team kasi they lack of detail. So there are cases na they send shop drawings or RFIs sa team ng architect and engineer. Pag RFI, more on questions. Ang tawag natin sa RFI is request for information. Now, kapag mas madali para sa construction team na mag-sketch kung ano ba yung in-expect nilang makita on-site or i-construct on-site dahil nga kulang yung detail. Sometimes they create their own detail. So, ang tawag doon shop drawings. And then they seek approval from the design engineer or the architect kung ipoproceed ba yung detail na yon. And then on those cases, pwedeng i-alter din nung design engineer kung meron siyang gustong baguhin sa drawings na pinresent ni contractor, and then that's the time na pwede siyang i-execute. Kapag hindi kasi siya na-execute, so it may fall under non-compliance or non-conformance sa part ni contractor. So ang magiging liable doon for any issues or for any thing na mangyari doon would be the contractor. So ayaw din naman kasi ni contractor na siya yung maging liable doon. More on once it was approved by engineers or architects, so ang magiging liable doon will be the architect or the engineer as well, hindi yung contractor. Okay? So the learning objectives at the end of this module will be, so students will be able to analyze the differences and application of different projections and symbols and patterns used in detailing. Apply the different symbols and patterns and dimensioning the two detailing procedure. And then it understand the use and importance of detailing aids and dimensioning in detailing. Okay, so let's proceed. So accurate detailing has an important role in the procurement and durability of reinforced concrete structure. The actual process of detailing normally comes relatively late in the procurement process. So, class, yun nga, by having an accurate detail, so, meaning, once a detail is built from the intention or the intent of the designer, so it would be it will be resulting later on sa durability ng ating structure kasi it's not all about calculations and everything. So sa end ng structural engineer, so it would be also needed na that calculations will be translated into drawing. Well, aside from the drawing itself, it should be logical. Yun kasi yung commonly issues sa mga bagong engineers is that magaling mag-design pero when it comes to detailing, so hindi pa ganun kaayos, medyo raw or hilaw pa. And then normally the detail that they have in their minds are somewhat hard to execute. So dapat hindi ganon. So as part of the calculation, kahit na alam mo pasado and everything, so dapat you should be able to consider also the constructibility of a certain structural member. Then concepts and working details can be decided during the early design phases, but the preparation of final reinforcement drawings and schedules are generally squeezed into a period between the final completion and the start of construction on site. So take note, kapag ginagawa natin yung plan, later papakita ko sa inyo, meron tayong mga milestone or meron tayong mga percent delivery. Like for example, 50% submission, 70% submission, etc. So normally, para less work for the designer and then it's drafter, yung detailer,
So hindi natin usually pinupuno ng detail. The reason why is that as we progress, nagkakaroon tayo ng changes. So may mga cases doon, lalo pag specific na yung detail, nababago. Okay? Meron kasi tayong tinatawag ng mga typical details. Yun, okay lang na ilagay. Pero pag specific na yung details or yung mga schedules, like yung mga tables, so it would be um, good kung ilalagay na lang natin sa later part of the design phases. Kasi yun nga, maa-alter pa yon later on. Lalo na yung kunwari, meron kang schedule ng mga columns and beams. So, it would be altered pa as we go along. Not unless nakalock na yung location na yun, so we can somewhat finalize kahit early percent stage pa lang yung nagagawa natin. And at the same time pala, also, the issues such as site constraints, relevant standards, lab covers, concrete grades, holes, detailing preferences are also covered dito sa detailing and drawing natin. Siguro pakita na tayo ng plan para mas ma-appreciate ito kung kanino man to. Okay, so normally class, ito yung hinahanap ko normally sa plano na kailangan yung i-present. Una, may architectural plans and elevations. These elevations will be used as reference kung gaano kataas yung structure nyo, and at the same time, may reference ka gaano kahaba yung projected column. Okay, sa yung part ng architecture yan. And then pagpunta natin dito sa sa structural, ang isa sa tinitingnan ko, notes. Kasi normally nandito kung mayroon tayong mga lean concrete, ano yung mga grade ng mga grade ng mga concrete. Ito parang wala. Meron ba to? Sige, makikita naman natin dyan along the way dito. Pero yun, kailangan meron kayong construction notes. Ayan. And at the same time, ito. Ayan. So, yung mga details na to, so normally, we add this sa sa drawing. Like for example, on how we read the plan. So, as you can see ito, ayan siya. Now, pag sinabi nating sa plan is C1, that is column 1, dash F1, column 1 and F1 combination. So ito siya, column 1 and F1. So it says that ang thickness netong mga to ng C1, F1 will be 400 mm. Ang lubog niya from the natural grade line is 150 minimum, 1,500 or 1.5 in minimum. Now, with this, nakalagay din ilan yung bars, yung rebar natin. Sabi dito 7, not 20 mm, equally spacing. So for that equal space, ililess lang natin yung concrete cover, which I think, ibibigay ko assignment later on. Ano ba yung mga concrete covers natin para alam nyo kung paano siya ilalatag yung offset. Like, and then for the dimension, so ito yung section niya, ito naman yung plan. So ibig sabihin ang width nito is 1.5 by 1.5, this one. So ang thickness ng C1 natin will be considered as 200 by 400. Ito. And then we have another one, the combined footing, C1 F2. Ito F2. Ayan. For the combined footing, normally, ano siya, isang malaking footing, dalawa yung column na nakalagay. As designer, ginagawa to kapag, let's say, yung F1, kung F1 ang gagamitin mo, pag nag-overlap sila, so hindi na pwedeng maging F1 kasi ang total distance ito is 2,800 mm. Ito 1.5, so times 2, that's 3,000. So dahil mag-overlap sila sa area na to, so less 200. So kaya isang buong footing na yung pagkaka-design sa kanila. So yun yung mga yun yung mga ginagawa din sa during the design stage na instead of having it typical, so binabago. There are cases din na naka-corner. I think ito yung property line, so walang issue sa likod. Hahanap na ako na ibang plano na may issue yung
Let's check this one. Ay, ito parang hindi. Ito medyo madaming general notes. Ito, yung dapat halos complete. For those students pala class na na hindi na-approve ko and then later on may kulang as I've said, so kailangan yung maghanap ng panibago. Okay? Ayan yung mga splicing detailing. Kasi papagawa ko sa inyo lahat to eh. Kung ano yung nandiyan sa plano nyo. Saan na ba yun? Plan. Ito, side. Sa side lang. Hindi, hanap pa tayo ng iba. Ito. Gusto ko pakita yung corner. Yung may poste sa corner. Saan na? Yun lang. Yun na yun. Approve ko ba tong plan na to? Para class kung kanina to tas na-approvehan ko. Nanap ko yung S. Ito. S. S. Group B Foundation. Ito. Hindi. Hindi rin. Hindi rin. Teka. Ito. Maganda yung corner eh. Yung nasa corner yung puting. Ito din yung kanina. Ito din yung kanina. Ano ba pwede ko na open? Ito isa. Last one. Wala na sa ano. Kasi what I'm trying to show you class kasi there are cases na pareho siya. Kaya lang, naiiba kasi instead of nasa gitna yung column, nasa gilid yung column, nasa corner or nasa side. So pagka ganun, iba yung designation niya, hindi na siya nagiging F1. Kahit same dimension, same thickness and everything. Pero yung location of the footing doon sa column is naiiba. Okay? Like kung babalikan natin yung isang example kanina, ayan, kung babalikan natin yung eto. So para siyang ganito, itong combine, pero imagine isa lang siya tapos ang hati niya nasa gitna, ganun. So nasa side. Or imagine isang square tapos nandito yung column. So normally that happens kapag yung location ng property line nasa edge na. So hindi pwedeng mag-encroach yung footing doon sa kabilang side ng property line kasi ano na yun, sumasakop ka na ng hindi property ng bahay. Okay? Ayun. So ito yung mga nakikita natin and then we have call outs. Now, as I've said, there are parts of these details. Plus, pag sinabi natin detail, hindi lang yung gagawa ka ng detail. Okay, so it's a general term na naggagawa ka ng mga schedules, yung detail meaning information, ito trust details, etc. So itong mga table na to, itong BIM schedules na yan, there are cases na hindi mo na nilalagay kasi later on, katulad dito, BIM1 or yung iba B1 ang designations niyan. Pakita natin sa iba. Medyo ayos. Ay, hindi yan. BIM1 yan. Eto. So katulad dito, ang designations B1, CB1, etc. So, ito yung normal na ginagawa na naka-schedule. So, may mga cases na biglang may masisingit ng B2. Minsan mawawala na tong RB or minsan yung number of bars ni B1 dadami. So, usually hindi mo na siya inilalagay agad-agad lalo sa mga early stages. Kung medyo patapos na yung project at wala nang changes halos gagawin si architect, that's the time na pwede na i-finalize yung mga schedules na yan. On the other hand, para makapag-proceed naman, pwede naman na nating simulan yung other details such as
Sana ba to? Dapat meron to. Stairs. Kailangan may stairs. O kung kanino man to, kailangan hanapin nyo yung stairs nito. Ito. Kung sino man yung inaaprobahan ko nito. Stairs lang hinahanap ko kasi kailangan din yon. Part siya ng typical detail. Dito sa iba. Ito din. Ito walang stairs. Kasi hindi ito kasi detail na main stairs yan eh. Yung structural ng stairs. Ito bang isa na to? Ayun. Ito ang stairs niya ay mukhang kahoy. Ito. Ayun pala. Yan. So yung mga ganito, ano siya? I think buhos to. Meron siyang bakal. So yan. Nakalagay dyan kung paano mo ilalatag. May mas magandang version yan eh. Baka dito. Tingnan natin. Ito, yan. Stair detail. So makikita natin dito na meron tayong footing ng stairs. So dapat meron yan, etc. So itong yung mga ganito typical, kinaka-copy paste lang to sa sa actual. Pero sa AL nyo, since wala pa naman kayo nito, kailangan nyo siyang gawin, i-detail. I-ano nyo lang, i-CAD nyo lang. Magiging part to ng ano nyo, ng plate nyo. So yun, more on tawag dito the details na hindi naman na mababago yung mga dimensions na typical. So we can add that sa drawing for the early submissions of the plans. On the other hand, yung mga very much detailed information such as assigned table. Again, ito, mga schedules, ito, schedule ng column N. Pwedeng hindi muna yan kasi nga mababago pa. Pero it doesn't mean na sa later stage pa is hindi nyo siya pwedeng gawin. Pwede nyo pa rin naman siyang gawin. Pero yun lang, the tendency na magre-repeat work kayo. So it's highly likely. Okay? Ayan. So yun. Let's go back. Mamaya na natin balikan uli yung plan. Ayan. The communication of reinforcement detailing information from the design office papunta sa site must be efficient as soon as possible. Traditional designer has also been responsible for preparing yung reinforcement detail drawings. Yun na nga yung pinakita natin. So as detailer, kunwari kayo yung magkakad, aantayin nyo to. Actually, hindi rin naman kayo yung gagawa nito in calculation. Yung engineer pa din, tsaka kung ano yung content. Pero kung kayo na yung magiging engineer nito later on, so kailangan kayo yung magbibigay ng information na to doon sa magkakad. Kasi kailangan niya antayin kung ano yung mga dimensions, yung reinforcement details na kakailanganin. Okay? And then, the emergence of specialist concrete contractors has provided an alternative means of producing the information through contractor detailing. So both systems handle the same technical information but differ in the timing and the emphasis the way it is produced. So meron tayong advantage for both. Okay? So the advantage of designer detailing tsaka yung disadvantage na contractor detailing. And then on the other hand naman, kapag si contractor yung nagdi-detail versus sa designer, di ba nasabi ko sa inyo kanina, kapag kakulang yung info, si contractor magdi-detail at din papaprobahan. Ganon din sa kabila. Dapat si engineer na nag-design yung magpo-provide ng detail, hindi si contractor. So ito yung natin, yung advantage and disadvantage. So una, details from designer detailing are produced as an integral part of the design and can be more easily tailored sa demands ng engineer. So, meaning, yung nilagay niya doon, yun kasi yung based sa calculations niya. Okay? On the other hand naman, pag si contractor yung gumawa, okay,
ang ginagawa nila yung detail kasi yun yung preferred nilang method of work. Meaning, when they create a detail na ipe-present, meron na yun certain methodology on their back of their minds na pag ito yung inaprobahan, ganito natin gagawin. Kasi yung detailing ni designer, since it is based on the calculation, sometimes it is hard to implement, it is hard to execute. On the other hand naman, kapag si contractor ang nag-detail, yung mas madaling i-implement yung ginagawa nila. Okay? And then next is yung production of reinforcement details by the designer. Detailing can take place while the design is being finalized, thus saving elapsed time. Okay? A typical example where it might be more efficient for the designer to produce details is for foundation. So habang dinidesign, pwede na niyang ipagawa yung detail. Ito naman, reinforcement details by contractor detailing can be prepared taking out of the contractor's preferred method. So same pa din. Kung ano yung preferred method of construction, tsaka yung select na material ni contractor. So there are cases kasi na may mga material na specific yung methodology niya pag ginamit. So kung yun yung napili ni contractor, so nakabase doon yung detail na pine-prepare niya. On the other hand naman, preparing clear design information for contractor detailing takes longer and is likely to be later than designer detailing with less than time for checking or changes. So as I've said, di ba medyo late na yung ibang mga detail ginagawa sa design stage kung kapag patapos na. So minsan hindi na na-check or may na-overlook. It often happens. Plus may mga na-overlook na mga information. Si engineer na nag-design doon sa ating plans lalo na pag naipasa na. And then on the other hand naman, preparing reinforcement detail by contractor detailing benefits from the following actual construction program. So ganun pa din, nakafocus sa methodology, sa program, doon sa method of working nila. And then lastly, the approval process for contractor detailing can take longer because may rechecking required. So pag sila yung gumawa, okay, or kapag nakay designer yung plan, so dino-double check nila to, yung pinapagawa ni contractor. So tumatagal. On the other hand naman, yung detailed naman coming from kay designer may required reworking to take into account yung contractor's method of working. As I've said a while ago, di ba, there are details na ginagawa ng mga engineer, lalo yung mga bago, na medyo mahirap i-construct. So with that, uulit naman ng si designer or ng detail uulit ng detail yung engineer na nag-design para mas mapadali or mas ma-construct siya on site, kasi if not, hindi din makaka-proceed si contractor kung hindi siya workable on site. Okay? Then drawings are prepared so that yung ating mga designer can communicate his requirements in a clear, concise, and unambiguous manner. It is important to ensure that drawings are not necessarily congested or complicated. So whenever we do plans, so dapat hindi magulo, hindi pangit yung pagkaka-present. Kasi class, hindi lang siya basta-basta naglalagay tayo ng mga details sa plan. Actually, tinitingnan ko yung mga plans. So I can comment on some, pero in general, there are drawings na basta lang makapaglagay ng comment. Meron tayong plan, tas nakahalo na doon yung mga detail kasi sinisiksik. Tapos labo-labo na yung mga locations ng mga tables, hindi na maayos yung flow kapag binasa mo yung mga table. For example, yung schedule ng beam nakalagay sa kaliwa, tapos sa baba niya column, tapos yung schedule ng column nasa other locations. So minsan gumugulo. Now, as we do that or as we create our details sa drawings, pati yung mga schedules natin, we should ensure that it is clear or
it is not congested, hindi siksikan sa isang papel. Pwede ka naman mag-produce ng another paper eh. So, tsaka kapag nag-print, hindi rin naman siya kamahalan. Magkano lang din naman. Versus doon sa ease of reading nung mga magbabasa ng plano. So what I'm trying to say here is that whenever we create or whenever we arrange detail, so normally ang ginagawa namin is plans. May mga notes sa gilid or plans na kasama. Then yung general notes na madami, yung pinakita ko, it is created on a separate paper. And then on the other hand naman, yung ating mga details, it is created on a separate sheet. Yung mga typical, tapos yung mga schedules natin, beam, column, footing, slab. So it is also created on a separate paper. So sama-sama lahat ng plan, sama-sama lahat ng schedules, sama-sama lahat ng typical details. Yun yung pinakamagandang way for us to create yung ating plan para mas madali siyang basahin. Tsaka fluid kumbaga, yung pagkakasunod-sunod maayos tingnan. Okay? So for the types of drawing, so yung types of drawings meaning as I've said, 'di ba, we separate one over the other in terms of their information. So the following slides will discuss what are the different types of drawing. So the main purpose of preparing structural drawings is to explain the shape and position of all the parts of the structure. So with that, we create different types of drawings and then they contain different information. So these are una yung structural drawings, reinforcement, standard details, diagrams, and record drawings. So for the structural drawings, so yan yung nakikita nyo mga plan, location ng mga north point. So take note, dapat lagi may north. Kapag ka may plan, hindi pwedeng mawawala ang north. Okay? Huwag kayong papayag na walang north. Kailangan alam nyo kung nasaan ang north. Tingnan nga natin yung mga plano na pinresent nyo kung may north. May north symbol o wala. Diba? So dapat meron at least. Okay. Etong isa. Tingnan natin. Parang ang north lang nandito sa vicinity map. So, ito meron, no? North. Tingnan natin. Ito, nawala na yung north. Ito, nawala na din. So, dapat may north pa din lahat. Kasi plan yan eh. Hindi pwedeng mawawala yan sa plan. And then, yung mga location ng mga pockets, fixings, and etc. Concrete work, saan yung mga location ng mga column, etc. And then, part of it, yung section and elevation. So, later, babalikan natin yung drawing to locate this part of the drawing. And then, yung setting out of concrete structure on site kung saan ba siya nakalagay. Okay, and then lastly, they also provide the detailer with the layout and sectional information required to specify the length, shape, and number of each type of reinforcing bar. All these matters should be considered at the outset of every drawing program. Now, going back with this one, yung plan section and elevation. So normally, elevation, wala tayong elevation ng ng structural. Puntahan ko yung magandang planong nakita ko kanina. Ito, tinan mo, ang pangit tong tapos sabi ko yung pangit. Kasi hindi pare-pareho yung text height. So kapag nagpe-present tayo class, wag ganito. Kailangan presentable yung mga text height. Malaki yung text dito, maliit yung text dito, hindi pantay dito. Maya-maya iba yung font dito, di ba? So yung bubble dito, iba. Pag nagtatrabaho ako kasi class sa isang multinational company or sa mga companies na well-established yung CAD standards. So, malaking X to, kailangan yung ayusin. Kailangan well provided yung mga text ng tamang font, tamang size, tamang text width, etc.
So lahat ng 'yon ipapabaya ko sa inyo kung paano niyo aayusin yung plans niyo. Like this one, ito kung titingnan niyo halos mukhang pare-pareho yung mga font, ayan. Yung text ng numbers, eto et cetera. Ayan, halos hindi naman nalalayo. Yung mga laman nung yung mga header ng mga table, okay lang 'to. Pero yung mga other contents kasi like this one, dapat halos pare-pareho yan ng font. Anyway, so balikan natin yung sinabing plan. Ito yung plan. Section. Ang section kasi normally makikita dito. Tsaka elevation. Ayan. Section pagka nag-cut ka. Section AA. So ibig sabihin yung cut section A. Ito pala. A. Ito. Sa section B. Ito yung cut nila. So yun yung mga makita natin sa section. For the elevations, this one. Sa structural, we don't normally create that. But we create yung parang typical detail na nung ating eto, footing. Tapos sinection natin yung footing. Ayan. Okay? So, ito yung plan niya, ito yung section niya. Pagka kinat mo sa gitna, ano itsura nung bakal doon sa loob ng footing. So basically, yan yung mga makikita natin sa isang structural drawings. On the other hand, let's proceed with the reinforcement drawing. So ito naman, reinforcement drawings describe to look and locate the reinforcement in relation to outline of the concrete work of and to relevant holes and fixings. So all other holes should be indicated on the reinforcement drawings and should be trimmed where necessary by suitable reinforcing bar. So technically, itong reinforcement drawings, parang content din siya nitong structural drawings, pero more on focus on rebars. May nakita ko dito kanina na plan na parang consist of ano talaga, parang ito ata yun. Consist siya ng madaming klase ng sizes ng beams. Teka, tingnan natin. Baka ito yun. Meron dito kanina eh. Ang dami nung bakal. Ang dami nung beams. Ito ba yun? Ay, hindi. Ito ba? Saan na yun? O baka sa iba. Teka lang, class. Tingnan ko yung downloads ko. Nakahanap lang ako. Ay, hindi ito. Class, isi-send ko to pala. Itong ebook na to. Di-download ko to from the internet for your reference. Tingnan natin to, class. Isometric pa. Ay, hindi. Ito yung for architecture. Pakita ko lang tinutukoy ko. Kasi merong sheet na puro detail na may reinforcement sama-sama. Class, pwede rin pala maging ganito yung presentation. Parang foundation plan, tapos nandiyan na yung foundation detail. Tapos, eto, to be followed by the next set of details. Ayan, sa mga succeeding, yung mga beams, etc. Teka, hindi ito yun. Ito, ayun. Ayan, ito yung sinasabi ko. Reinforcement. Ayan, so dito makikita nyo yung parang etong drawing na to, focuses on the reinforcement, ayan, etc. Puro reinforcement lang, wala kayong makikita. Okay? So walang nakahalo. Ito yung ito yung isa sa mga magagandang preparation
of drawing kung saan segregated sila. Kumbaga para mas madali nating masundan kung saan natin pupuntahan yung mga succeeding information kaysa kaysa tawag yan, huhulaan natin kung teka saan ba siya pwede makita, etc. Or hindi ka swipe to the left, swipe to the right dahil nga hinahanap mo yung gusto mong information dahil sama-sama sila doon sa isang sheet. Ito. Okay? Then next is standard detail. So yung mga detail na pinakita ko, so basically yon, ito yung mga typical detail of stairs, typical detail of lintel beam, etc. So yon. So hindi ko na siya ipo-full explain kasi na-explain ko na siya kanina. Then if there are cases that there's a diagram, okay, doon sa mga pinasa nyo walang diagram masyado kasi bahay lang yun eh. So diagrams may be used as a means of communicating design ideas during both pre-contract work and the post-contract work. Yun. So in case that there's a diagram, so makikita naman natin yan doon sa plan. Then let's proceed with the last one, which is the record drawings or the as-built. Whenever we created a structure, so may plano, may mga changes on site kasi hindi workable yung ginawa ni designer, ipapa-approve ni contractor yung gagawin nilang changes hanggang sa matapos. Pag natapos na yon, we create a new set of drawings na ang nakalagay doon, ano yung naitayo. Kasi take note, magkaiba yung design drawings sa as-built or yung record drawings. Kung sinabi natin as-built, ang drawing na yon represent yung actual na nakatayo. Yung design drawing, yun yung dinesign sa computer. Again, they may be cases na pareho sila, lahat, pero most of the time, may pinagkaiba sila. Pero yun nga, with the content, magkaiba si as-built kay design drawings. Okay? So, yun, ginagamit siya for the record of, let's say later on, merong mga expansion or merong mga changes na gagawin doon sa structure. So, magagamit natin reference yung design drawings, yung as-built drawings for that. For the abbreviation, so ito yung mga normally makikita yung wordings sa drawing. So, pag sinabi mong CL, or ito, ay ibig sabihin ng center line, FFL, finish floor level, structural slab level, etc. Ito class, siguro i-emphasize ko lang to. NTS. Pag sinabi mong NTS or not to scale, yung detail na nakikita mo, hindi siya naka-scale. Meaning, pag ginamit mo siya nung graphical scale, yung parang Toblerone, so hindi mo siya magagamit kasi nga NTS siya. Now, hindi ko nire-recommend gumamit ng NTS all the time. Gagamit ka lang ng NTS kung medyo malaki at may kailangan ka lang portion i-cut doon sa detail. Like for example, yung stairs kanina. Pag binuo mo yung stairs, so hindi na siya logical, illogical na. Ang importante lang naman no, paano mo ilalatag yung bakal. So you can come up with NTS with that. And then with other details, so it should be scaled. Okay? So marunong naman kayo ng scaling. So hindi ko na yun poproblemahin sa inyo. And then for the dimension and paper sizes, ang ginagamit natin dito sa Philippines is 20 by 30 or A1. Okay, so normally A1 or depende kung ano yung requirement ng project, kung A0, kung medyo malakihan. Normally mga infrastructure projects or yung mga land development projects yung gumagamit ng A0. Pero normally A1. Then case to case minsan may gumagamit ng A3. Hindi pa ako nakagamit last ng A2. Okay, pag ang size pala niya, kung mapapansin nyo, pag yung dalawang A4 size, ito yung ginagamit natin paper, di ba? Pag pinagdikit mo yan, makakabuo ka ng A3. Pag pinagdikit mo yung dalawang A3, makakabuo ka ng A2. Dalawang A2, A1. Dalawang A1, A0. So, ganun yung sizes niya. Okay? Ayun. For the margin, whatever, ito siguro, although may nakalagay dito for the border, so I will leave it to you kasi minsan may sariling standard yung company. Pakita ko lang ito, ulit yung drawing. Normally, yung mga margins na ginagamit natin,
nasa ilalim yung border, yung title block. Yan. May, yung sa dati naming company, hindi nakaganito. Nandito lang sa sulok, isang box na maliit. Tapos lahat na rest, pwedeng paglagyan. Again, depende yon case-to-case basis. Depende sa company or depende sa, sa company or depende sa client kung mayroon silang preferred. And then ito, yung sa border, might as well just follow whatever is stated on this one for the dimension of the border. Yung title block can be located anywhere else. Okay? Ayan. Example, nung netong abbreviation na in-apply sa drawing kapag nakakita kayo ng ganito. Balikan ko to later. Ayan. So, meron tayong FFL, then SSL, structural slab line. Ayan. Finished floor level, ibig sabihin, ito yung level ng buhos. Pagtatapping ka ng floor finish. So, kaya FFL siya or floor finish level. Ayan. Now, for the levels and elevation on civil engineering and major building works, it is usually necessary to relate the job datum. So, ibig sabihin yung may kailangan mo ng benchmark. Kapag tumitingin ka sa plan overall, ang benchmark mo kung nasaan yung benchmark nung in terms of surveying para malaman mo kung nasaan yung property line, makapag-construct ka within that reference point. Kasi pag hindi, baka mamaya yung structure mo, ma-locate mo sa property ng iba. Kaya nagkakaroon ng dispute. Dapat whenever we start the construction, we make sure that our um our plan or our site location is identified yung property boundaries. Yung location ng mohon, kailangan ma-confirm yan para later on kapag nagtayo ka, sigurado kang hindi ka mag-encroach sa property ng iba. Okay? Then, yun, with that, we also have a levels naman kung gaano siya kataas and then um, ano yung mga measurements niya. Sometimes we set levels through mean sea level or minsan naman we set level through actual measurement from the natural grade line. Katulad nito, sabihin natin it is 20, ang level is 12 meters probably from the uh, natural grade line or sabihin natin mean sea level. Pero etong thickness na tong 40 plus 40 lang, kumbaga parang gano'n. Hindi na siya 12.4 in terms of level. Ayun. And yun. And then that's the end of the lesson. Balikan ko lang yung ating learning objective. So, projection patterns, ito. Meron pa ako hindi na napapakita yung patterns. Symbols, yun. Yung in terms of symbols and patterns. Detailing aids, so I already discussed that kung para saan yung mga details at ano-ano yung mga makikita natin. So, balik tayo sa plan, yung mga patterns na yung dimensioning, yung way of dimensions ng plano. Naghang yung computer ko. Teka class. Wait lang. Naghang na. Wait lang. Ano natin? Pinost ko na lang.
Hindi na nawala. Teka, open lang ulit ako ng PDF. Open lang ulit ako class ng plan. Naghang ata doon sa plano kanina. Papakita lang natin yung other sample kung saan ano yung mga binabanggit nating ano to? Info. Ay, sige, ito kahit kulang. For example, ito, ayan. The representation of ito. Mapapakikita nyo dito. Teka. Ayan. Ayan. So, pag nakita nyo yung mga ganito, for example, sa designation of symbols, ayan, sa column. Kapag nakahatch siya ng solid, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung column na yun hanggang taas. Pag nakita nyo may ganito, ayan. So, another example of that is that end na yung column, magta-terminate. So, drawing ako. Kung para saan ba yan? Let's say, meron kang bahay. Okay? Sabihin natin, yung bahay mo, section muna gagawin ko ha, ganito. May beam, may poste, ito yung foundation, sample lang. And then may balcony. Tapos syempre may poste din sa balcony. Pag tinignan mo yung plan nito sa second floor, di ba second floor plan to? Kunwari, ito yung level ng ground floor. Ground floor. Ito yung second floor. Okay? Pag tinignan mo yun sa plan, kunwari ganyan. Okay? Kunwari, ito yung poste, nakahatch yan. Yung poste dito nakahatch din. Ito yung line na yon. And then meron din dito nakahatch. Yung solid, black na black lang. And then yung poste dito, ayan, makikita nyo, nakaganon. Ibig sabihin, pagdating ng second floor, putol na yung poste. Hindi na siya magtutuloy-tuloy hanggang itaas. Okay? So yan yung isa sa mga example kasi sabi natin dito sa ano is the symbols, patterns in detailing. Tsaka yung sa entire plan. Ito din, normally whenever we call out the plan, naglalagay tayo ng ganito, parang may naka-crisscross na line. It represent kasi yung rebar. And then we call out that ito yung pagkakalatag ng ating rebar dito. Okay? And then on the other hand, for the footing, normally we create that solid broken line kasi 'di ba ang understanding nakalubog yan sa lupa, 'di ba? Tapos ang naka-solid ngayon yung grade beam. Ayan. So kasi hindi siya pantay eh. Ang grade beam nandito, yung footing nandito. So 'di ba ang turo sa atin sa drafting kapag nasa likod siya ng image or natatakpan pero gusto mong i-project so ano siya? So ano to? A broken line. Basically parang gano'n. With the detail, the column, the rebar is often represented by circles. Ito naman yan, represented naman to by the stirrups. And then ito yung bend ng ating stirrups. So ganoon din dito. Ayan. Ayan. Ito yung representation ng ating bakal. Take note class, hindi na tayo nag-hatch. Pwede ka naman mag-hatch in some cases, pero kapag ka may rebar, kahit hindi ka na mag-hatch,
Okay, katulad nito, yan. Kahit hindi ka na mag-hatch dyan. Pero pwede ka rin naman mag-hatch na may concrete. Tingnan na tayo ng other detail na may hatch. Ito, katulad nito, may mga hatches ng gravel. Although this is plumbing, ibig sabihin may gravel sa ilalim, pero ito, pwedeng hindi ka na mag-hatch dyan sa concrete. Well, hindi ka rin naman restricted na mag-hatch kung gusto mo. Teka, tingnan natin itong ibang plan. Ito, may hatching. Okay lang din yan. Hindi rin naman siya, ano. Pero normally, wala nang hatch. Ito yung sinasabi ko, nagha-hatch. Then, if you're gonna do the hatching, make sure that the line weight ng hatch or yung kulay niya medyo lighter compared with the outline of the ano ba to? Beam siguro to, tsaka column. Okay, so dapat hindi sila pareho. Ito kasi pareho eh. So dapat mas manipis or mas malabo ang kulay nito. Kasi background lang naman 'yan. And then ano pa ba? Ayan o, tingnan nyo tong ano na to, column. So, masonry. Yeah, well, column din to. So, wala siyang hatches. Pero meron tayong bakal. Yung bakal, pwedeng solid. I think mas maganda kung solid yung pagkaka-hatch ng mga bakal na to para hindi confusing. Meron din guhit lang. Pwede rin yan. Pero sana medyo makapal. Ito, medyo light. Okay lang din to. So, yun. As you check the drawings na meron kayo, makikita nyo kung alin ba dun nakakalito or alin ba dun yung something to improve. Now, ayan siya. And then, hanap tayo ng mga abbreviation. So, yung mga abbreviation din tayo dyan. Then, punta tayo sa ayan. Ito, may mga hatching din sa CHB wall. Ayan. And so on. Window opening, lintel beam. So basically, dito nyo makikita na sa plan na how do we present yung plan kapag may mga openings, meaning kung saan tayo mag-terminate ng paglalagay ng mga masonry. Ayan, meron tayong mga opening tulad ng lalagyan natin na X. Sa plan, meron din yan. Tingnan nga natin kung may opening tong plan na to. Ito wala. Tingnan natin. Yung iba kasi, yung merong parang atrium sa gitna, di ba merong may bahay na may butas sa gitna? So, nilalagyan nila ng X mark yon. Ibig sabihin, butas. Tulad nito, roof beam, hindi yan. Second floor. Tingnan natin kung may ano dito. Eto, stairwell. X. Ayan. Ibig sabihin, butas yan, walang slab. So, dyan tayo maglalagay ng stairs. Tingnan nga natin sa architectural. Tama. Nandun yung stairs sa area na to. Okay? Now, kung mapapansin nyo, mukha siyang may kapare-kaparehas dun sa slab. Pero kasi pag slab, actually dapat hindi ganito ang slab eh. Pero ang presentation ng ginawa ng engineer na to, ang slab niya, X tapos may circle na S. Kapag walang S yan, ibig sabihin butas. Yung iba, ang ginagawa, kami arrows lang eh. Tingnan nga natin to. Ito, X din eh. Teka. Check tayo na iba. Pacifica. Balikan natin. Well, again, hindi naman limited as long as na masa-separate mo or madi-distinguish mo sa plan kung sino dun yung butas at sino dun yung slab. Ito, X din. Ayan. Kasi kami ang ginawa na namin is para mas, or to, katulad nito, broken. Tapos dito inilagay na lang din yung hagdan. Okay din as long as na madi-distinguish mo yung location ng hagdan or ng opening. Yung pinapalagay ko kasi usually is, kunwari ito yung slab. Okay. Kunwari meron akong S1. Naka-araw lang ako na gano'n. Or kung two-way, ganyan. Ay nakaganyan. Para iba. Kasi usually kapag may X talaga, open yan. Tapos lalagyan mo na lang din ng open para meron kang indication na that's an open para madali siyang maintindihan. Okay? Balikan natin yung ano pa ba yung kailangan natin dito? Mga symbols, ayan, patterns.
Sa symbols kasi wala masyado eh. Kasi ang more on designation lang tayo ng mga P1, P2. Yung symbols kasi, normally, makikita natin yan sa other discipline. Eto, katulad nito. Power layout. Ayan, may sarili silang symbol. So, well, kung meron kayong gagamiting symbol, make sure na meron tong kaakibat na legend. Nasaan na legend nila? Tingnan natin. Ayun, may legend and symbol sila. Kapag walang legend and... Walang gumagalaw. Teka. Ayan. Yan. Kapag may legend and symbol kayo dun sa general notes, ibig sabihin, gumamit yung plano ng symbols. Kapag wala naman at abbreviation lang, so that's fine. More on ano lang naman, standard presentation lang naman yun, katulad ng mga pinakita ko. Well, may encounter niyan later kapag kayo deep dive doon sa plans nyo. Balikan natin yung structural nito. Ito, walang legend. Ito, wala tong notes. Sayang, ang ganda pa naman dito. Maganda yung pagkaka-present ng ano. I know, nakalagay dito, walang ano. Baka may specs na kasama yan. Ito yung halos marami. Ito, walang legend. Makikita nyo, walang legend. Abbreviation, meron. Ayan. Okay? So, I think that's it. For your plans, mas maaano nyo na yan later on kapag sinimulan nyo na yung plate. Now, with regards to the plate, so nasa na ba yung notepad ko? Ayan. So, we will be having, I'll give you an assignment. Post ko na ngayon sa group, sa Teams. Dito ko i-announce na lang muna sa general. Okay? Tingnan nyo na din class, pwede nyo ng picturean to after. O section nyo. Section nyo. 3.1. Structural detailing 3.1. So para meron naman na kayo, para meron man kayong nang ginagawa. So, ito yung assignment natin. 1. Unang assignment pa lang to, di ba? Okay, actually nire-ready ko na eh. So this is due by next week. So online ang submission naman ito. So number 1, identify lang yung concrete cover and then define each clauses. So makikita nyo to hanapin nyo to sa NSCP 2015. Kasi ito yung reference natin sa Structural Code of the Philippines. Ayan, 2015. Then, ganun din. Types of reinforcement bars and then bar sizes and commercial length. Ayan. So lahat to pwede nyo tingnan sa NSCP. Okay. Paano ba? So pwede nyo refer to NSCP 2015 before checking online. Okay? Para magka-idea kayo. And then, lagyan na natin dito, submission. So, that would be on September 27, 2025. O, habaan na natin na. Baka sabihin nyo, pitin yung oras. Okay, hanggang gabi. Okay? So, class, huwag kayo mag-submit ng late. Baka may mag-submit pa sa inyo ng late. So, yung ating subject sa email would be, ano natin? Section, class. Type ko lang. CETE 302 dash space yung course natin 3.1
31 underscore na lang. Pwede natin yan. Underscore 31. Tapos, assignment. Kahit wala nang apelido. Kasi makikita ko naman yun sa file name nyo. Assignment 1. Okay. Yung in PDF nyo siya isubmit ha. PDF file name. Ito naman yung PDF file name natin. So, copy ko lang to. Parehas lang yan. Tsaka, underscore surname. Ayan. Example. Baka naman. Hindi pa maintindihan. Example will be dali ko apelido ko. Ayan, ganyan lang. Okay? Then, send email to mtrfelix@pup.edu.ph. Ayan. So, submit nyo na lang dyan. Pwede ba ito itaas? Ayan. Lagyan natin. Assign. Ayan. Okay. Then, ano pa ba? I think yan lang naman. Yung assignment natin. Pero that's due for, due for 1 week. Pero kayang gawin niya ng ilang minuto lang kasi searchable naman lahat yan. So, siguro with this one, sulat nyo na lang. Huwag na kayong mag-type written. O, sige, pwede. Basta naka-PDF. Ayun na lang. Lagay natin. Can be hand or type written. Siyempre, kapag nag-handwritten kayo, use A4 size. Kapag nag-handwritten kayo, tawag dyan, i-picturean nyo pa din para ma-PDF. Make sure class na naka-PDF. Ayoko na hindi PDF ha. Tsaka attachment. Please. Attachment. Lagyan din natin dito. Attach PDF file. Okay? Huwag nyo kong isisendan ng link. Google link. Mas mataas po ba grade? Sige. Grade na natin. Depende. O nga pala, detailing kayo. Dapat maganda yung kung paano nyo pinapresent, no? Sige. Gusto ko yung idea mo. Shot. Okay, gawin natin. Wala nang typewritten. Handwritten na lang lahat. Sige, grade din natin yung presentation. Okay. Sige. Hindi, wag na. Normal na lang. Sasama ko naman. Okay na yan. So, same lang. Basta kompleto yung content. Siguro sa mga susunod na mga assignment, kapag may kinalaman na sa detailing yung ipapa-assignment ko, kailangan handwritten yon, bawal yung CAD. Yung CAD sa ano lang yon, sa plate. Okay? So, ipopost ko na to. And then, post ko ngayon yung plate number 1. For plate number 1, so, lagay natin. Plate 1. Copyhin ko yung ibang detail dito para di ko na ulitin. Ang submission ng plate 1 will be on 2 weeks. 2 weeks time. October 4. Ayusin natin to. October 4. Same din. So may ano kayo dyan ha? Dito naman may 2 weeks. Ilan pa sinabi ko? Ilan kayo sa isang group? 2, 3. Can our group, our class rep confirm? Kung group of 2 or group of 3 ba yung nasabi ko sa inyo? Uy, walang sasagot. Hello? 2 po, sir. 2 po. Okay, group of 2. So wala namang issue, no? Sige. Kung wala namang concern sa Pero may mga nag-individual din po, sir. okay lang. Sige, kung may mag-individual, walang problema. Sige. Pasensya na ako natanong ko kasi tawag ito, nahahalo kasi siya dun sa
yung ano ko, yung groupings kasi nag-allow ako ng group of 3 sa ano to, building system, yung pang PSCE kasi iba yung gagawin nila. Kaya medyo nalilito pa ako kung sino yung group of 2 tsaka group of 3. Pasensya na kasi kinonfirm ko. Anyway, going back. So, ang deadline natin will be 2 weeks from now. Ito yung subject natin sa email. Same din, ganun din yung ating file name. Class, wag kayong gagawa ng sarili yung file name ha, kasi para madaling i-track yung email nyo. Okay? Then, for this one, ito lang naman yung ipapasa nyo. So, una, lagyan natin. So, front page. So, front page, kahit alin. So, hindi ako mahigpit. Basta A4 yung size, walang problema. Kung meron kayong front page from other subjects, gamitin nyo na lang, okay na yun. I-edit nyo na lang. Front page. And then, puntahan natin ngayon itong plan. Okay. Ito. So, kailangan ko ng general notes. Okay? Now, dapat yung general notes nyo should be as complete as this. Tingin ko naman, this will, standard naman to. Pwede natin gamitin yung plans kung kanino man itong kay kaalam. Balikan nyo na lang itong recording ko. Pwede nyo gamitin itong general notes kung wala kayong general notes. Kasi standard naman to. I-alter nyo lang alin ba yung mga informations dito na specific doon sa plan nyo. Kunwari may sarili kayong general notes, copyahin nyo to. So anong gagawin natin sa plate number 1? Kailangan gumawa kayo ng sarili nyong general notes. Ipi-PDF nyo siya na ang size is A1. Ito ang size nito A1 kasi kailangan yung actual drawing size. Next, you need to CAD hindi pa ito. Ito kasama dito eh. I think isesend ko na lang to. Ito, mas gusto ko tong kung paano to pinresent. Class, i-edit nyo lang. Kunwari, ito wala tong ano eh. Kunwari to, yung kay Pacifica, kung kanino man to. Since meron kang construction dito, notes, okay yan. Pero whatever information dito, i-alter mo yung information dito sa general notes dito. So what I want you to do is you create your own notes. Bahala kayo kung rambol-rambolin nyo yan kung paano nyo pagkakasahin sa papel. Baka naman magkopyahan pa kayo ng CAD, no? Class, madaling malaman na kapag nagkopyahan ng CAD. Hihingin ko yung CAD nyo ha. I-check ko yung CAD nyo. Okay? So pati ito, ipapagawa ko sa inyo. Ito hindi muna. Bahala na kayo dito. Yung may notes lang kasi ito, typical to sa lahat ng sa lahat ng mga design, halos ito lang din naman yung content. So, general notes na 2-pager, kung pag inedit nyo kung paano nyo pagkakasyahin, kung magiging 3-pager, okay lang. Walang problema. And then, dito, so, use layout view. Okay? Kung may question kayo dito sa tinatype ko, kung hindi kayo sure, message let me know kagad kasi ina-assume ko alam nyo to kasi may dapat ito yung tinuro sa inyo kung paano mag-CAD. So use layout view, tapos use XREF for title block. So gawa kayo sa sarili yung title block. Gawa kayo ng XREF, i-XREF nyo yung title block nyo sa layout space. Di ba sa paper space nyo ginagawa yung mga general notes? Okay? So, yun. Tawag dito, ayoko makakita ng title block na nandoon sa model space pala. Sa model space. Gusto ko nasa layout tayo. Okay, yung tab sa baba, gamitin nyo yun ha. Yung model, nandun lahat ng notes. Tapos yung mga plans na naka-tab. Tab yung gagamitin natin. Okay? So, mukha namang naintindihan yung sinasabi ko kasi walang violent reaction. And then, yun lang. Tapos,
Siguro gawa kayo ng discussion. Eto, sa paper nyo to, sa A4 to isusulat. Discussion and recommendation. So, anong content nito? Ito sa A4. Ang ilalagay nyo lang, discussion nyo, paano nyo ginawa. Yung procedural, kung paano nyo ginawa yung pag-CAD, yung pag-type, etc. And then recommendation on how to improve yung process. Okay? Baka naman i-chat GPT nyo pa class. Gagamitan nyo na lang yan ng English nyo. Ha? Yun lang. And then, yun lang muna yung i-require ko for this, for this plate. Class, enough na ba yung 2 weeks? Or kulang? Hello? Okay, so okay sa inyo ha? Wala nagre-react ha? So okay sa inyo yung 2 weeks? 2 weeks nyo lang gagawin to. Well, kaya naman. 2 araw nga lang or isa kaya eh. Baka lang kasi may iba pa kayong task. Oh, si Syra nag-heart. So okay sa kanya. Siya nang nag-react. Sige. Okay, so yun. Then submit everything on October 4. Ito yung deadline. Subject, PDF file. Ibig sabihin, yung PDF file natin, ano nyo to? Paper size pala nito. I-combine. Combine nyo yung A4, A1, and A4 sa isang PDF file. And then also, send me the CAD. CAD file, name, ganun din. Same lang. Okay? So, para i-check ko yung lahat ng CAD nyo. Okay? Class, integrity ha, please. Yes, ay isang CAD file lang lahat. Ang mangyayari dito sa atin is that yung CAD file na to, okay? Ito din yung CAD file na isasubmit nyo sa mga susunod na plate, pero doon na kayo magdadagdag ng ng mga additional details. So ang next ko kasing ipagagawa sa inyo after the detail is after October 4 will be pagagawin ko kayo ng plan. Kung babalikan natin to, so ipapakad ko na sa inyo yung kanya-kanyang plan nyo. Ito, ay, yan, tama. Foundation plan, yung plans muna plans. Bago yung sa plate 3 pa yung details, etc. Kaya yung siguro next week, ibibigay ko na yung detail ng for plans for plate number 2 kahit hindi pa siya to be submitted. So parang basically on September 27, 1 week before the deadline ng plate number 1, bigay ko na yung detail ng plate number 2. So to be submitted siya sa October 11. So 2 weeks after September 27. So ang ibig sabihin on October 4 and 11, sunod-sunod meron na kayong mga deadline ng plate. Ngayon, kung matapos nyo na, if ever class na kunwari ma-board kayo sa pinapagawa ko dito na plan, sana yun? Eto, kunwari ma-board kayo dito sa plan na to, eto, natapos yun na kunwari ilang araw, pwede nyo na simulan yung plate number 2. Kung gusto nyo lang na hindi kayo matambakan, pwede nyo nang tingnan tong, pwede nyo na simulan i-CAD yung lahat ng plans. Kahit actually lahat, i-CAD nyo na, tas kunin nyo na lang yung mga kailangan nyo sa mga susunod. Okay? Yung detail ng plate number 2, i-discuss ko na lang next meeting. Pagtapos ng natin, ng quiz, ipopost ko na lang doon sa Teams ulit yung ating plate. I think okay naman na to. Yan. Post ko muna para makita nyo na. Para may nag-chat, may questions. Ano ilalagay sa discussion? Yun, as I've said, lagay nyo lang procedural discussion. Discuss nyo paano nyo ginawa yung plate number 1. Ano yung ginawa nyo? Recommendation, ano yung marirecommend nyo to improve the process na ginawa nyo in doing the yung general notes or yung sakad. Kung ano yung tingin nyo pwede nating ma-improve sa process.
Okay, so ano naman 'yon, more on in your own experience, paano niyo siya i-discuss. So kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magcha-chat GPT kasi ang daling mahuli. Tsaka huwag na kayong tamarin, konting sentences lang naman yun eh. Kung by pair, yes, group of 2, pero merong mga nag-individual. I think meron din ata kayong circulated na listahan ng groupings. Lahat kasi ng section under ko, ni-require ko ng ganun. So yun, or please ano na lang, please kung wala ka pa kayong ka-group, please talk to your classmates kung sino pa sa inyo yung mga wala pang ka-group. Okay? May question pa? Wala na? One more thing pala, last one. Dito sa channel natin, meron na tayong uploaded recordings na sa YouTube to. Okay? So, later, itong recording natin ngayong araw. So, I will be uploading this one online. And then, yun, if you want to visit the recording, so it will be available doon sa online. And then, I will taking it down once the semester ended. Yun, yun pala, hindi ko pala nasabi sa inyo na for your approval na I will be uploading all the recordings natin sa YouTube so it will be viewed publicly. In case na you have any issues or concern with the video na hindi nyo ina-allow due to data privacy, so just let me know and then I will take it down. Pero pag tinake down ko yon, wala na tayong any recordings na pwede nating ma-review kasi nawawala sa server ni PUP yung mga recordings natin once I think after 20 days. So kaya after nito kung i-visit niyo yung mga videos natin last time tsaka yung ngayon, so hindi niyo siya mababview kasi hindi siya nasa-save sa cloud. Okay? I think yun lang. If you don't have any more question, may standard layers. Yun, kayo bahala doon. Isa yun sa mga gagradean ko. Kaya ako siya hinihingi yung CAD. Gagradean ko kasi yung standard yan, yung mga standard layers, presentation. Kasi since detailing kayo, hindi lang siya more on detail na kunwari ng beam, yung titingnan ko, yung mismong CAD, lahat kumbaga yung information ng structural dapat makikita natin dyan. So now yun, kung gusto nyo gumamit ng mga standard details, mga line weight, eto class, bigyan ko na kayo ng idea. Ayoko nang gumagamit ng hindi, ulit. Gusto ko lahat ng ipinapasa naka-by layer. Okay? Huwag kayong gagamit ng hindi naka-by layer. Kasi whenever we do plot, ang plot style kasi natin yung CTB, it would be the best practice doon is that meron tayong CTB na nakabase sa kulay, sa by layer. Kung hindi ka naka-by layer, maaari magka-problem or for example, kung may layer name ka na ganito, it is expected na ganito yung pen assignment niya at ganito yung kulay niya. Tapos iibahin mo, so nadidefeat mo yung purpose of standardization. So we want to apply that dito sa subject natin. So yun, it's up to you kung paano nyo gagawin as long as naka-by layer kayo tsaka maayos yung presentation. Hindi na ako mag-a-assign ng mga kulay kung ano yung mga pen assignment pero more on sisilipin ko na lang kung ano ba yung pagkakagawa nyo ng layer. Baka mamaya kasi lahat siya naka-layer 0 pagka nag-layer freeze ako, tanggal lahat yan. So make sure na naka-by layer kayo. Isa yun sa mga tinitingnan ko. Presentation, and then arrangement, etc. So kung logical ba yung pagkaka-arrange nyo. Ayun. If you don't have any more question class or meron pa? Sige, kung wala na class and then if in case na you have any questions or you don't have plans yet, ihabol nyo na. So para meron na kayong masimulan na plate starting mamaya. Ayun. Ay, meron pa. Sa quiz mo, pwede malaman yung type of exam. Wala pa. Hindi ko pa nagagawa. Pero most likely, it will circulate on what is being discussed. So basically, walang computation. Yun lang. So it can be identification, enumeration, essay. Hindi ko pa talaga nagagawa or magdi-detail kayo or whatsoever. Pero yun, hindi ko pa siya nagagawa so I'll let you know na lang or check nyo na lang kapag during the actual exam. And one more thing,
As long as na ako yung prof nyo, kahit sa ang subject, pati sa kabila, sa BIM, I don't ask you to provide paper during exams. I will be the one providing the papers kasi piniprint ko naman sa bahay lahat ng test papers na tinuturuan ko. Okay, so ang kailangan nyo lang dalhin ballpen and then correction tape if you want to. Okay? If you don't have any more question, sige, see you. Meron pa ulit, hanggang kailan pwede mag-send ng plans? Hanggang hindi nagde-deadline. Okay? So, pwede hanggang ano kailan ba deadline natin? Sa October 4? Kahit October 3, basta kaya mong ihabol na October 4 yung deadline. Walang problema. Meron pang hahabol ng question? Wala na? O sige. See you next meeting online doon sa kabilang class natin. Thank you.